Nakatayo si Melissa sa gitna ng malawak at makintab nilang kusina. Sa alabang, hawak ang telepono na tila isang dayuhang bagay sa kanyang palad. Sa labas ng mga bintanang mula sahig hanggang kisame, perpektong nakahanay ang mga halaman sa hardin. Bawat dahon ay tila pinakintab. Sa loob ang bawat sulok ng bahay ay sumisigaw ng karangyaan marmol na sahig, mga kasangkapang gawa ng sikat na designer at isang katahimikan na nakakabingi. Isang katahimikan na 15 taon na niyang kasama. Ginang Carter, naririnig niyo pa po ba ako? Tanong ng boses. Sa kabilang linya magalang ngunit may pilit na sigla. Napasinghap si Melissa, napahigpit ang hawak sa malamig na countertop. Oo, pasensya na. Pakiulit nga ulit. Sige po ma'am, ikinagagalak po naming ipaalam na kayo po si Ginang Melissa Carter, ang nag-iisang nanalo ng Grand Jackpot Prize na nagkakahalaga ng 2 bilyong piso. 2 bilyong piso. Hindi makatotohanan ang mga salita. Parang numero sa isang panaginip na hindi para sa kanya. Sa loob ng maraming taon, ang mga numero na mahalaga sa buhay niya ay ang budget para sa grocery, ang matrikula ni Enzo, ang halaga ng mga bagong damit ni Michael para sa mga corporate events nito. Ngayon, may isang numerong napakalaki na hindi niya halos maisip. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi dahil sa tuwa. Nanginginig ito dahil sa bigat ng pag-asa na biglang bumalot sa kanyang puso. Ito na yon. Ito na ang sagot. Hindi lang ito pera, ito ay kapangyarihan, ito ay respeto, ito ang bagay na sa wakas ay magbibigay sa kanya ng boses sa sarili niyang tahanan. Bigla ang mukha ng kanyang asawa, si Michael, ang pumasok sa isip niya. Si Michael na laging abala, laging may mahalagang meeting, laging may mas importanteng kausap. Si Michael na titingin sa kanya na parang bahagi lang siya ng mga kasangkapan sa bahay, nandyan kapaki-pakinabang pero hindi talaga napapansin. At ang biyenan niyang si Doña Consuelo na sa bawat pagkikita nila ay laging may paraan para iparamdam sa kanya na hindi siya karapat-dapat, na siya ay isang simpleng babae na pinalad lang na mapangasawa ang henyo niyang anak. Hindi ka nababagay sa mundong ito, Melissa? Sabi minsan ni Doña Consuelo habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Huwag mong kalimutan na kung hindi dahil kay Michael, wala ka. Ngayon, meron siyang 2 bilyon. Siguradong magbabago na ang tingin nila. Siguradong makikita na siya ni Michael hindi bilang isang anino, kundi bilang isang kapantay. Ma-okay ka lang. Napalingon si Melissa. Nakatayo sa may pintuan ng kusina ang kanyang 12 taong gulang na anak, si Enzo, ang nag-iisang liwanag sa tahimik niyang mundo. Nakakunot ang noo nito, may pag-aalala sa mga mata na masyadong matanda para sa kanyang edad. Pinilit ni Melissa ngumiti kahit nararamdaman niyang nanginginig ang kanyang mga labi. Lumuhod siya para magpantay sila. Okay lang ako, anak. May maganda lang na nangyari. Ano po yon? Isang sorpresa, sabi niya. At sa unang pagkakataon, may kislap ng tunay na pananabik sa kanyang boses. At gusto kong personal nating sabihin sa papa mo. Nagbihis si Melissa ng may kakaibang pag-iingat. Hindi para magpaganda, kundi para magpakita ng dignidad. Pumili siya ng isang simpleng damit na may kulay krema, mga sapatos na walang masyadong takong at isang ayos na hindi magarbo. Gusto niyang ihatid ang balita ng may kapinuhan, hindi drama. Habang nag-aayos, naalala niya ang kanyang buhay bago si Michael. Isa siyang promising na pintor, may sariling pangarap at ambisyon. Ngunit isinuko niya ang lahat ng yon. Mas kailangan ka ng pamilya, Melissa, laging sinasabi ni Michael. Mas mahalaga ang suporta mo sa akin. At naniwala siya. Isinakripisyo niya ang sarili sa altar ng kanilang pagsasama, umaasang sa huli, makikita ang halaga ng kanyang ginawa. Bumaba siya at nakita si Enzo na naghihintay na. May dala siyang isang basket ng mga mamahaling prutas na ipinabili niya kanina, mga mansanas mula Japan,
Mga ubas na walang buto, mga peras na kulay ginto. Isang handog para sa tagumpay. Ang biyahe mula sa kanilang tahimik na village sa Alabang patungo sa magulong Bonifacio Global City ay parang isang seremonya. Ang bawat metro na kanilang tinatahak ay nagpapalapit sa kanya sa sandaling pinaniniwalaan niyang magbabago sa lahat. Inisip niya ang magiging reaksyon ni Michael, ang pagkabiglaang paghanga, marahil ang pasasalamat. Sa wakas, magiging magkatuwang na sila, hindi na lang amo at tagasunod. Pagdating nila sa makintab na gusali kung saan naroon ang opisina ni Michael, humigpit ang hawak ni Enzo sa kanyang kamay. Ang lobby ay malamig at abala. Ang mga taong naglalakad ay may tiwala sa sarili, bawat isa ay may layunin. Dati kapag pumupunta siya rito, pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan. Ngayon, habang hawak ang lihim na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon, naramdaman niya ang isang pamilyar na tapang. "Good afternoon, Mrs. Carter Bati," ng receptionist magalang ngunit walang init. Sanay na si Melissa doon. Habang paakyat ang elevator, ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Eto na. Ang babaeng papasok sa elevator ay hindi na ang parehong babae na lalabas nito. Hindi niya lang alam kung gaano kamahal ang magiging kabayaran para sa katotohanan yon. Ang executive floor ay tahimik. Ang makapal na karpet ay nilalamon ang bawat yapak. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at pinakintab na kahoy. Ito ang mundo ni Michael, isang lugar kung saan ang kapangyarihan ay gumagalaw ng walang ingay. Habang papalapit sila sa opisina ni Michael, napansin ni Melissa na nakasara ang pinto. Normal lang iyon. Marahil ay may kausap ito. Huminto siya sandali, inayos ang hawak sa fruit basket. Itinaas na niya ang kanyang kamay para kumatok. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa kahoy, may narinig siya. Sa una hindi malinaw, isang mahinang bulungan. Ngunit pagkatapos isang tunog na tumusok sa kanyang puso na parang isang patalim na yelo. Isang malambing na halakhak ng isang babae, hindi formal, hindi pang negosyo. Ito ay malapit, malandi at puno ng kumpas. Sinundan iyon ng boses ni Michael. At sa isang iglap, gumuho ang lahat ng pag-asa ni Melissa. Ang boses na yon, puno ng paglalambing, mapaglaro, isang tono na matagal na niyang hindi naririnig na para sa kanya. Isang tono na ginagamit niya lang noong nagsisimula pa lang sila. Hindi siya kumatok. Nanigas siya sa kinatatayuan. May kausap si Papa, bulong ni Enzo. Walang kamalay-malay sa bigat ng sandali. Tumangulang si Melissa, hindi makapagsalita. Ang mga tunog ay nagpatuloy, mga boses na masyadong magkalapit para maging profesional. May narinig siyang kaluskos na sinundan ng isa pang mahinang tawa ng babae. Isang kakaibang kalamigan ang gumapang sa kanyang buong katawan. Parang naunawaan ng kanyang kaluluwa ang nangyayari bago pa man ito tanggapin ng kanyang isip. Hindi niya kailangang ilapit ang tainga sa pinto. Hindi niya gustong makarinig pa. Gusto niyang tumigil ang mga tunog, maging isang hindi pagkakaunawaan, isang biro na wala sa konteksto. Pero hindi ito tumigil. Sa halip, narinig niya ng malinaw ang boses ni Michael, malambing at walang kahihiyan. "Ikaw talaga. Tumigil ka na nga." Sa sandaling iyon, ang ingay ng mundo ay nawala. Ang tibok ng kanyang puso ay tila huminto. Ang bigat ng fruit basket sa kanyang mga braso ay naging halos hindi na makayanan. Tumingin siya pababa kay Enzo, na ngayon ay nakatingin sa kanyang mukha. Ang pag-aalala ay malinaw na sa mukha nito. "Ma," sabi nito. "May problema po ba?" Hindi agad sumagot si Melissa. Bigla niyang naging kamalayan ang lahat, ang ugong ng aircon, ang malayong tunog ng telepono, ang bahagyang panginginig ng basket sa kanyang mga kamay. At sa sandaling iyon, naunawaan niya ang isang bagay nang may nakakakilabot na kalinawan. Anuman ang naghihintay sa likod ng pintong iyon ay hindi isang pagkakamali. Ito ay isang pagpili. Isang pagpiling paulit-ulit na ginawa sinasadya sa mga espasyong tinulungan niyang protektahan.
Dahan-dahan niyang ibinaba ang basket sa isang mesang malapit. Hinarap niya si Enzo, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit walang anumang emosyon. "Dito ka lang anak." May titingnan lang si Mama. Bago pa man makasagot si Enzo, pinihit niya ang door handle at dahan-dahang itinulak ang pinto. Ang pag-asa na dala niya mula alabang ay nabasag na parang salamin sa sahig, at ang tanging natira ay ang matalas na tunog ng katotohanan. Dahan-dahang bumukas ang pinto sa ilalim ng kamay ni Melissa, at ang eksena sa loob ay unti-unting nabuo sa harap ng kanyang mga mata. Hindi na parang isang malabong tunog, kundi isang malupit at malinaw na larawan. Nakatayo si Michael malapit sa kanyang malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang kanyang mamahaling coat ay nakasampay sa isang silya. Ang kanyang postura ay relax kampante, sa paraang ngayon lang naging banyaga sa paningin ni Melissa. At sa tabi niya napakalapit, masyadong malapit, ay isang babae. Matangkad ito at balingkinitan nakasuot ng isang pulang damit na hapit sa katawan na tila sumisigaw ng kumpiyansa. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa dibdib ni Michael, inaayos ang kurbata nito na para bang ito ang pinakanatural na gawain sa mundo. Ang mukha niya na nakatingala kay Michael ay puno ng paghanga at paglalambing. Ito ang babaeng nagmamay-ari ng tawang narinig ni Melissa kanina. Nang bumukas ang pinto, pareho silang natigilan, ang kanilang mga galaw ay nagyelo sa ere. Ngunit isang segundo lang iyon. Ang ekspresyon sa mukha ni Michael ay mabilis na nagbago. Hindi ito pagkakasala. Hindi ito kahihiyan. Ito ay purong inis. Isang inis ng isang haring na istorbo sa kanyang palasyo. "Melissa," sabi niya, ang kanyang boses ay walang emosyon, na parang sinasaway ang isang katulong na pumasok ng walang pahintulot. "Anong ginagawa mo rito?" Ang babae na ipinakilala ni Michael bilang si Catherine ay lumingon. Ang kanyang mga mata ay dumaan kay Melissa mula sa simpleng sapatos hanggang sa buhok niyang walang ayos. Isang bahagyang nangisi ang gumuhit sa kanyang mga labi na may matingkad na lipstick, isang nangisi na mas mukhang pangaasar kaysa paghahiya. Hindi man lang siya umatras o lumayo kay Michael. Sa halip, mas lalo pa siyang tumayo ng tuwid na tila ipinapakita kung sino ang may karapatan sa espasyong yon. Si Enzo na nakakakapit sa binti ng kanyang ina ay sumilip mula sa likuran. Ang mga mata ni Michael ay mabilis na napunta sa bata, at pagkatapos ay bumalik kay Melissa. Mas lalong tumigas ang kanyang panga. "This is a bad time," sabi niya, ang bawat salita ay may diin. Tumingin si Melissa sa kanya, tumingin talaga, na para bang ngayon lang niya nakita ang mukha ng kanyang asawa. Ang mga guhit sa paligid ng mga mata nito ang sanay na kalmadong ekspresyon at ang kawalan ng anumang bakas ng pagkagulat. "Hindi mo sinasagot ang telepono mo," mahinang sabi ni Melissa. "Busy ako," sagot ni Michael. Halata nga. Ang mga salitang iyon ay lumabas sa bibig ni Melissa na walang pait, tanging ang lamig ng isang katotohanang hindi na maitatanggi. Walang paumanhin, walang paliwanag. Inis lang. Gumewang si Catherine, ipinulupot ang mga braso sa dibdib. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may patalim. "Gusto mo bang lumabas muna ako?" tanong niya kay Michael, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Melissa na para bang nag-aalok ng isang pabor na hindi naman talaga kailangan. Iwinagayway ni Michael ang kanyang kamay. "Huwag na. Ayos lang." Naramdaman ni Melissa ang paghigpit ng kapit ni Enzo sa kanyang damit. Ipinatong niya ang isang kamay sa balikat ng anak, ginagamit ang pamilyar na init nito para patatagin ang sarili. Lahat ng inisip niyang sasabihin sa daan, ang mga salitang magpapahayag ng kanilang bagong kapalaran, ang mga ngiting inaasahan niya, ay biglang naglaho na parang bula. "May sasabihin sana ako sa iyo," sabi ni Melissa. Ang kanyang boses ay nanatiling kalmado, pero mukhang hindi ito ang tamang oras. Bumuntong hininga ng malakas si Michael. "Melissa, huwag kang gumawa ng eksena rito. Mag-usap tayo mamaya." "Mamaya." Ang salitang yun ay may kasamang katiyakan na siya ay susunod at aatras maghihintay gaya ng dati. Ngunit may nagbago.
Si Catherine marahil ay naramdaman ang pag-aalinlangan sa hangin, ay nagpasya na tapusin ang usapan. Tumingin siya kay Melissa, ang kanyang mga mata ay puno ng pinaghalong awa at pagmamataas. Michael, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matinis. Siguro dapat turuan mo ang asawa mong kumatok. Ito ay isang lugar ng trabaho, hindi kusina. Ang insulto ay tumama kay Melissa na parang isang malakas na sampal. Hindi ang mga salita, kundi ang paraan ng pagkakasabi nito, ang pagtrato sa kanya bilang isang taong walang lugar sa mundo ng karangyaan at kapangyarihan. Isang simpleng may bahay na naligaw, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin si Michael kay Catherine, pagkatapos ay kay Melissa na may babala sa kanyang mga mata na para bang sinasabing, "Huwag mo nang palakihin pa ito." Ngunit hindi na nakikinig si Melissa sa mga babala. Hindi siya nagsalita. Hindi siya sumigaw. Ang kanyang mukha ay nanatiling isang blangkong maskara. Dahan-dahan binitawan niya ang balikat ni Enzo. Ang kanyang mga galaw ay mabagal at sinadya na para bang nasa ilalim siya ng tubig. Naglakad siya palayo sa pinto, hindi papalabas, kundi papasok palalo sa opisina. Naglakad siya patungo sa maliit na bar, sa isang sulok ng silid, isang lugar na may mga mamahaling alak na ipinagmamalaki ni Michael sa kanyang mga kliyente. Ang kanyang mga mata ay hindi tumingin kahit kanino. Kumuha siya ng isang makapal na kristal na baso. Ang tunog ng pagbukas niya sa maliit na ref ay umalingaw-ngaw sa katahimikan. Kumuha siya ng pitsel ng malamig na tubig. Ang kalansing ng mga yelo, habang ibinubuhos niya ito sa baso, ay tila napakalakas. Parehong napatingin sa kanya sina Michael at Catherine, ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Marahil ay iniisip nilang iinom siya ng tubig para pakalmahin ang sarili. Matapos punuin ang baso, lumingon si Melissa. Naglakad siya pabalik sa kanila, ang bawat hakbang ay tiyak at walang pag-aalinlangan. Huminto siya sa mismong harap ni Catherine na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may halong pagtataka at pagbabanta. Itinaas ni Melissa ang baso at sa isang mabilis, ngunit kontroladong galaw ang laman nitong nagyayelong tubig ay malakas na bumuhos sa mukha ni Catherine. Isang malakas na lagaslas ang umalingaw-ngaw na sinundan ng isang pigil na sigaw mula kay Catherine. Tumalsik ang tubig sa kanyang perpektong ayos na buhok, sa kanyang mamahaling damit, at dumaloy pababa sa kanyang mukha, kasama ang itim na agos ng kanyang kumalat na maskara. Ang mga yelo ay kumalansing sa marmol na sahig, parang mga hiyas na nagkalat matapos ang isang sakuna. Si Michael ay natulala, ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa hindi makapaniwalang pagkabigla. Sa gitna ng kaguluhan, si Melissa lamang ang nanatiling kalmado. Tinitigan niya ang basang-basa at galit na mukha ni Catherine. Pagkatapos tumingin siya kay Michael, ang kanyang mga mata ay walang emosyon, malamig na parang yelo. "Ayan," sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may talim na parang patalim. Mas mukha na itong kusina ngayon. Hindi na niya hinintay ang kanilang reaksyon. Mabilis siyang lumingon, hinawakan ang kamay ni Enzo na nanginginig sa takot at pagkalito. Hinila niya ito palabas ng opisina, isinara ang pinto sa likuran nila, at iniwan ang dalawang tao sa loob, sa gitna ng gulo ng kahihiyan at ng malamig, basang katotohanan. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan habang bumibiyahe sila pabalik sa Alabang ay mas mabigat pa kaysa sa trapiko sa EDSA. Si Enzo ay nakaupo sa tabi niya, ang kanyang maliliit na kamay ay magkadikit sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa labas ng bintana, ngunit wala namang talagang tinitingnan. Hindi siya umiiyak, ngunit nararamdaman ni Melissa ang panginginig ng kanyang anak. Masawakas ay basag ni Enzo sa katahimikan ng kanyang boses ay isang mahinang bulong. "Galit ka ba?" Huminto si Melissa sa isang traffic light. Binalingan niya ang anak at sa unang pagkakataon mula nang umalis sila sa gusaling iyon, isang emosyon ang lumitaw sa kanyang mukha.
Isang malalim na kalungkutan, hindi para sa sarili, kundi para sa batang napilitang masaksihan ang isang bagay na hindi dapat para sa kanyang mga mata. Hindi ako galit anak malumanay niyang sabi. Nasaktan ako. Pero tapos na yon. Hinawakan niya ang kamay ni Enzo. Ang mahalaga ay okay tayo. Hindi ito isang kasinungalingan. Sa ilalim ng natitirang sakit at pagkabigla, may isang bagay na nagsisimulang tumubo sa loob niya. Isang bagay na matigas at malinaw, na parang diamante. Ang Melissa na pumasok sa opisina ni Michael kanina, puno ng pag-asa, at nerbiyos ay wala na. Ang babaeng nagmamaneho ngayon, pauwi ay ibang tao na. Ang takot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Pagdating nila sa kanilang tahimik at malaking bahay, ang karangyaan nito ay tila isang pangungutya. Dati ang bahay na ito ay simbolo ng tagumpay ni Michael. Ngayon, ito ay parang isang magandang hawla na siya mismo ang nagbantay. Habang si Enzo ay tahimik na umakyat sa kanyang silid, na para bang naiintindihan niyang kailangan ng kanyang ina ng espasyo, dumiretso si Melissa sa kanyang study. Hindi niya kinuha ang telepono para umiyak sa isang kaibigan. Kinuha niya ito para sa ibang dahilan. May iisang tao siyang matatawagan, ang kanyang matalik na kaibigan na si Patricia. Si Patricia na kabaligtaran niya prangka walang takot at hindi kailanman nagpapatalo. Trish, sabi ni Melissa nang sagutin nito. Ang tawag ang kanyang boses ay hindi nanginginig. Mel, napatawag ka? Anong nangyari sa sorpresa mo kay Michael? Masayang tanong ni Patricia. Huminga ng malalim si Melissa. May sorpresa nga, pero hindi para sa kanya, para sa akin. At ikinuwento niya ang lahat, ang mga tunog sa likod ng pinto, ang babae ang inis. Sa mukha ni Michael ang mapanghamak na salita ni Catherine at ang baso ng malamig na tubig. Sa kabilang linya ang katahimikan ni Patricia ay puno ng tensyon. Nang magsalita ito ang kanyang boses ay parang bakal. Hayop siya. At ang babaeng iyon, sinabi mo bang ginawa mo yon? Iyon ang Melissa na gusto kong marinig, ngunit mabilis na nagbago ang tono nito. Mel, ano ang plano mo? Huwag mong sabihing uuwi ka lang dyan at hihintayin siyang humingi ng tawad. Hindi matatag na sagot ni Melissa. Tapos na ako sa paghihintay. Anong gagawin mo? Gagawin ko ang dapat kong ginawa matagal na. Matapos ang tawag kay Patricia, may isa pang numero siyang tinawagan. Isang numerong nakatago sa luma niyang agenda, isang pangalan na konektado sa kanyang nakaraan. Si Attorney Francisco Reyes, isang matandang abogado na malapit na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Isang taong may integridad na hindi kayang bilhin ng pera o impluwensya ni Michael. Attorney Reyes, sabi niya nang may sumagot. Si Melissa Carter po ito, anak ni Anhing Ricardo. Ilang sandali pa ang boses mismo ng matandang abogado. Ang narinig niya mainit at magalang. Hidya, napatawag ka. Kamusta ka na? Kailangan ko po ng tulong ninyo, Tito. Diretsong sabi ni Melissa. Hindi nagtagal nagsimulang magring ang telepono ni Melissa. Si Michael. Ang pangalan sa screen ay tila sumisigaw. Hindi niya ito sinagot. Nagring ito ulit. At ulit. Pagkatapos ay isang text message ang dumating. Melissa, we need to talk. Huwag mong palakihin ito. Hindi siya nag-reply. Sa halip sinunod niya ang unang payo ni Attorney Francisco sa telepono. Huwag kang makikipag-usap sa kanya. At habang wala pa siya, kunan mo ng litrato ang lahat ng importanteng dokumento na makikita mo. Mga titulo ng lupa, bank statements, stock certificates, kahit ano. Gamit ang kanyang telepono, tahimik siyang kumilos sa loob ng bahay. Binuksan niya ang steel cabinet sa kanilang study. Ang mga daliri niya ay mabilis na gumalaw, kinukuhanan ng litrato ang bawat papel na may halaga. Sa bawat pag-click ng kamera ng telepono, nararamdaman niyang nag-iipon siya ng mga bala para sa isang laban na hindi niya inasahan, ngunit ngayon ay handa na niyang harapin. Gabi na nang umuwi si Michael. Ang tunog ng pagbukas ng garahe ay nagpatindig sa mga balahibo ni Melissa. Inaasahan niya ang isang sigawan, isang komprontasyon. Ngunit ang Michael na pumasok sa bahay
ay kalmado, isang pekeng kalmado na mas nakakatakot pa kaysa sa galit. Nakita niya si Melissa na nakaupo sa sala nagbabasa ng libro na para bang isang ordinaryong gabi lang. Melissa, sabi niya, ang kanyang boses ay kontrolado. Tinanggal niya ang kanyang kurbata. Nag-overreact ka kanina. Hindi itinaas ni Melissa ang kanyang tingin mula sa libro. Talaga ba oo? Si Catherine ay isang importanteng business partner. Pinahiya mo ako. Pinahiya mo siya. Umupo siya sa tapat na sofa na para bang isa siyang pasyenteng psychologist na nakikipag-usap sa isang problemadong pasyente. At ano naman ang tawag mo sa ginagawa ninyo bago ako pumasok? Tanong ni Melissa, isinara ang libro at ipinatong sa tabi niya. Tumingin siya sa mga mata ni Michael. Nag-uusap lang kami. You took it out of context. Isang mahinang tawa ang kumawala sa mga labi ni Melissa. Isang tawang walang kagalakan. Michael, wag mo akong gawing tanga. 15 taon kitang asawa. Kilala ko ang bawat tono ng boses mo. Kilala ko ang bawat tingin mo. At ang nakita ko kanina, hindi iyon business meeting. Ang maskara ni Michael ay nagsimulang magpakita ng lamat. Kahit na hindi mo dapat ginawa iyon. Lalo na sa harap ni Enzo. Huwag mong gamitin ang anak natin, madiing sabi ni Melissa. Bumuntong hininga si Michael na para bang siya ang biktima. Kumuha siya ng isang folder mula sa kanyang briefcase at ipinatong ito sa mesa. Look, let's forget about it. Kalimutan na natin ang nangyari. May kailangan lang akong papirmahan sa'yo. Rush ito. Para sa isang bagong investment. Inabot niya ang folder. Sa loob nito ay mga papeles na puno ng mga technical na salita. Dati pipirmahan niya ito nang walang tanong. Magtitiwala siya. Ngunit ngayon ang mga salita ni Attorney Francisco ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Huwag kang pipirma ng kahit ano. Dahan-dahan niyang isinara ang folder at ibinalik ito sa mesa. Hindi ako pipirma. Natigilan si Michael. Ano, bakit? It's just standard procedure. Gusto ko munang ipakita sa isang abogado, kalmadong sagot ni Melissa. Ang pagtitimpi ni Michael ay biglang nawala. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Tumayo siya, ang kanyang boses ay umakyat sa isang malakas na sigaw. Abogado, para saan? Para sa isang simpleng papel. Ano bang nangyayari sa'yo? Tumayo rin si Melissa, hindi natitinag sa kanyang galit. Sa unang pagkakataon, hindi siya umurong. Sa unang pagkakataon, sinalubong niya ang kanyang galit ng may sariling lakas. Nagbago ka na, sabi ni Michael. Ang kanyang boses ay puno ng hindi makapaniwalang pagkasuklam. Tinitigan siya ni Melissa, ang kanyang mga mata ay matatag at hindi natatakot. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi, Michael, sabi niya. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat na parang bato. Ngayon lang ako nagising. Ang umaga ay dumating ng may panibagong katahimikan. Hindi nagpakita si Michael para sa almusal, isang bagay na hindi na ikinagulat ni Melissa. Marahil ay maaga itong umalis para iwasan siya o marahil ay hindi na ito umuwi. Alinman sa dalawa, hindi na yon mahalaga sa kanya. Ang mahalaga ay ang kapayapaan sa mesa habang kumakain sila ni Enzo, isang kapayapaan na bihira nilang maranasan. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Bago pa man matapos mag-almusal si Enzo, isang marangyang itim na sasakyan ang pumarada sa harap ng kanilang bahay. Walang tawag, walang anunsyo. Tanging ang mayabang na tunog ng isang makapangyarihang sasakyan ang nagbabadya ng pagdating ng reyna. Si Doña Consuelo Carter. Bumukas ang pinto at pumasok ang biyenan ni Melissa na parabang pag-aari niya ang lugar. Nakasuot ito ng isang mamahaling terno na kulay lila, ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay may makapal na kolorete na hindi kayang itago ang mapanuring tingin. Sa likod niya ay isang alalay na may bitbit na Hermes na bag. Nasaan ang anak ko iyon? Ang unang tanong niya, hindi isang pagbati. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng awtoridad na dumiretso kay Melissa na noon ay nagliligpit ng mga plato.
Magandang umaga rin po, Mama. Kalmadong sagot ni Melissa. Hindi ko po alam kung nasaan si Michael. Ang mga mata ni Doña Consuelo ay lumibot sa kusina, tila sinusuri ang bawat sulok para sa anumang kapintasan. Huminto ang kanyang tingin kay Enzo. Apos sabi niya ngunit ang tono ay hindi malambing. Umakyat ka muna sa kwarto mo. May pag-uusapan lang kami ng ina mo. Nag-aalangang tumingin si Enzo kay Melissa. Tumango lang si Melissa, isang senyales na okay lang ang lahat. Nang makaalis na ang bata, ang buong atensyon ni Doña Consuelo ay bumalik kay Melissa at ang kanyang ekspresyon ay naging kasing lamig ng marmol na sahig. Umupo siya sa silya sa dulo ng kanilang mahabang hapagkainan na para bang isang reynang nakaupo sa kanyang trono. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay na puno ng mga diamanteng singsing sa mesa. Alam ko na ang lahat simula niya. Tumawag sa akin si Michael. Ikinuwento niya ang iskandalong ginawa mo sa opisina niya. Hindi sumagot si Melissa. Ipinagpatuloy niya ang paglalagay ng mga maruruming plato sa dishwasher. Ang bawat galaw niya ay sinadya at kalmado. Ang pagwawalang bahala niya ay tila mas lalong nagpainit sa ulo ng biyenan. Ano ang pumasok sa isip mo, Melissa? Patuloy ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay tumataas. Isang babaeng galing sa wala na tulad mo, na pinalad, na mapangasawa ang isang Carter, ay gagawa ng ganoong kababaan. Pinahiya mo ang sarili mo. At mas masahol pa, pinahiya mo ang anak ko. At ang pangalan ng pamilyang ito, isinara ni Melissa ang pinto ng dishwasher. Ang mahinang ugong nito, ang tanging tunog sa pagitan ng mga akusasyon ng kanyang biyenan. Humarap siya rito, sumandal sa counter. Kung may napahiyaman kahapon, Mama, hindi ako yon. Sabi niya, ang kanyang boses ay pantay at walang emosyon. Natigilan si Doña Consuelo, tila hindi siya makapaniwala sa narinig. At nagkakaroon ka pa ng lakas ng loob na sumagot. Hindi mo ba naiintindihan? Ang mga lalaki, lalo na ang mga matagumpay na tulad ni Michael, ay may mga pangangailangan, may mga tukso, trabaho ng asawa na siguraduhing masaya ang kanyang mister sa bahay para hindi na siya maghanap ng iba. Ang mga salitang iyon ay pamilyar. Ito ang doktrinang isinaksak ni Doña Consuelo sa isip niya sa loob ng 15 taon. Dati tinatanggap niya ito ng walang tanong. Ngayon, ang mga ito ay tunog na parang lason. Ang boring mo kasi, Melissa, dagdag pa ng matanda na may halong pangiinsulto. Tingnan mo nga ang sarili mo. Simple, walang kislap. Paano mo inaasahan na mananatili ang interes ng isang lalaking tulad ni Michael sa'yo? Huminga ng malalim si Melissa. Pinanatili niya ang kanyang tingin sa mata ng biyenan. Ibinigay ko ang lahat para kay Michael at sa pamilyang ito. Isinuko ko ang aking mga pangarap. Sinunod ko ang lahat ng gusto ninyo. Kung hindi pa yon sapat, kung ang kailangan niya ay kislap na makikita niya sa ibang babae, siguro nga po hindi ako ang asawang para sa kanya. Ang katatagan sa boses ni Melissa ay lalong ikinagalit ni Doña Consuelo. Tumayo ito, ang kanyang mukha ay namumula sa ilalim ng kanyang makeup. Walang hiya ka. Matapos ang lahat ng ibinigay sa iyo ng anak ko, itong bahay, itong buhay ito, ang isusukli mo. Isang eskandalo at pagre-rebelde. Lumapit ito sa kanya, ang bawat hakbang ay mabigat. Hinihiling ko na tawagan mo si Michael ngayon din. Humingi ka ng tawad. At pupuntahan mo ang babaeng iyon, si Catherine, at hihingi ka rin ng tawad. Ayusin mo ang gulong ito bago pa ito makasira sa reputasyon ng anak ko. Tumingin si Melissa sa labas ng bintana, sa perpektong hardin na dati ay nagbibigay sa kanya ng kaunting aliw. Ngayon, para itong isang paalala ng isang perpektong buhay na isa palang kasinungalingan. Hindi ko gagawin yon, Mama. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit pinal. Ano, halos pasigaw na, sabi ni Doña Consuelo. Narinig niyo po ako. Hindi ako hihingi ng tawad para sa isang kasalanang hindi ko ginawa.
At lalong hindi ako magmamakaawa sa isang babaeng sumira sa pamilya ko. Biglang tumawa si Doña Consuelo, isang tawang mapait at puno ng pangmamaliit. Pamilya. Akala mo ba may karapatan ka sa pamilyang ito? Let me tell you something, Melissa. Kung magmamatigas ka, sisiguraduhin kong wala kang makukuha. Wala. Lilitaw kang talunan at kawawa. Ang anak ko ang mananalo. Lagi siyang nananalo? Iyon na yun. Ang banta. Ang lason na matagal nang kumakain sa kanyang pagkatao. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito tumalab. Naglakad si Melissa papunta sa mesa at nagsimulang magbuhos ng kape sa isang tasa. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Tapos na po ba kayo? Tanong niya. Kailangan ko pa pong ihatid si Enzo sa eskwela. Ang tahasang pagbabaliwala sa kanyang kapangyarihan ang tuluyang nagpasabog kay Doña Consuelo. Hinampas nito ang mesa. Hindi pa ako tapos. Hindi kita palalampasin sa kawalang galang mong ito. Magsisisi ka, Melissa. Tandaan mo ang sinabi ko. Sa huli babalik ka sa putik kung saan ka nanggaling. Itinuro siya nito, ang daliri ay nanginginig sa galit. Magsisisi ka sa araw na ito. Hindi umimik si Melissa. Hinintay niyang matapos ang sigaw ng kanyang biyenan. Nang tumahimik na ito, huminga lang siya ng hangin. Tumingin siya rito nang may isang emosyong hindi inaasahan ng matanda awa. Isang bahagyang namamangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi masaya, kundi isang ngiti ng paglaya. Mama, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at walang bakas ng takot. 15 taon na po akong nagsisisi. Nagsisisi na hinayaan kong maliitin ninyo ako. Nagsisisi na naniwala akong hindi ako sapat. Nagsisisi na inuna ko ang lahat maliban sa sarili ko. Itinaas niya ang kanyang tasa ng kape. Panahon na po para tumigil. Natigilan si Doña Consuelo. Ang galit sa kanyang muka ay napalitan ng pagkalito pagkatapos ay ng isang mas malalim na pagkasuklam. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tinalikuran niya si Melissa at nagmarch sa palabas ng bahay. Ang kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa sahig na parang mga putok ng baril. Naiwan si Melissa sa katahimikan, hawak ang kanyang tasa ng kape. Ang anino ng kanyang biyenan ay umalis na, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi na siya nabubuhay sa ilalim nito. Ang araw ay nagsisimula pa lang at alam niyang marami pang laban ang darating. Ngunit ngayon, alam na niya kung paano lumaban. Ang pag-alis ni Doña Consuelo ay nag-iwan ng isang mabigat na enerhiya sa hangin. Ngunit para kay Melissa ito ay parang isang bagyo na lumipas na nag-iwan ng malinaw na kalangitan. Matapos niyang ihatid si Enzo sa eskwela, ginugol niya ang umaga sa pakikipag-usap kay Attorney Francisco sa telepono, idinetalye ang pagbisita ng kanyang biyenan. Inaasahan na natin yan, sabi ng matandang abogado. Gagamitin nila ang lahat pananakot, pang-iinsulto, emosyonal na blackmail. Ang mahalaga ay hindi ka nagpatinag. Iyan ang pinakamalakas mong sandata. Ngayon, hidya ang iyong paninindigan. Gabi na nang bumalik si Michael. Ang kanyang pagdating ay hindi na kasing ingay ng dati. Walang yabang, walang pagmamadali. Pumasok siya sa bahay na may dalang kakaibang aura, isang pinaghalong pagod, at isang mapanganib na determinasyon. Nakita niya si Melissa sa kusina, naghahanda ng hapunan para kay Enzo, na para bang walang nangyari. Dala niya ang awtoridad ng isang taong naniniwalang na ibalik na niya ang kontrol. Marahil ay nakausap na niya ang kanyang ina. Marahil ay binigyan siya nito ng kumpiyansa na kaya niyang ayusin ang kanyang suwail na asawa. Nagkausap na kami ni Mama. Sabi niya ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ang paglalambing. Ibinaba niya ang kanyang briefcase sa isang silya. Sinabi niya sa akin, ang kawalan mo ng respeto. Hindi lumingon si Melissa. Ipinagpatuloy niya ang paghiwa ng gulay. Ang katotohanan ba ay kawalan ng respeto para sa inyo? Ang ginagawa mo ay pagsira sa pamilyang ito? Tumaas ang boses ni Michael. Hindi mo ba nakikita? Pinapalaki mo ang isang maliit na bagay.
Isang pagkakamali. Isang pagkakamali. Ang matapunan ng kape. Ang damit mo, Mikel, sabi ni Melissa. Sa wakas ay humarap na sa kanya, hawak pa rin ang kutsilyo. Ang may ibang babae sa loob ng 15 taon mong pagsasama ay hindi pagkakamali. Pagpili iyon. Natigilan si Michael sa sinabi niya, ngunit mabilis na nakabawi. Hindi mo alam ang sinasabi mo. Ngayon makinig ka. Lumapit siya, ang kanyang presensya ay tila naglalayong takutin siya. Sinabi ni Mama na tama siya. Masyado kitang binigyan ng laya. Mula ngayon may mga bagay na magbabago. Ititigil mo na ang pakikipag-usap sa kung sino mang abogadong kinakausap mo. Aayusin natin ito sa loob ng pamamahay na ito. Isang mensahe ang nag-vibrate sa telepono ni Melissa na nasa ibabaw ng counter. Pasimple niya itong sinulyapan. Galing ito sa isang hindi rehistradong numero, ngunit alam niya kung kanino galing. Si Joanna ang matagal ng sekretarya ni Michael. Ang mensahe ay maikli at nakakaalarma. Mrs. Carter, nag-uutos si Sir na ilipat ang ilang pondo mula sa joint accounts ninyo patungo sa isang corporate account. Pinapamadali niya. Mag-ingat po kayo. Ang mensahe ay nagpatibay sa kanyang determinasyon. Itinago niya ang telepono. Ito ang bahay ko. Melissa, mayabang na sabi ni Michael, ipinagpapatuloy ang kanyang pananalita. Lahat ng naririto ako ang nagpagod. Ang bawat gamit, bawat sulok ako ang nagbayad. Kaya kung gusto mong manatili rito, kung gusto mong patuloy na maranasan ang buhay na ito, susunod ka sa akin. Iyon ang sandaling pinakahihintay ni Melissa. Ang sandali kung saan ipinakita ni Michael ang kanyang tunay na kulay, hindi bilang isang asawang nagkamali, kundi bilang isang amo na nagagalit sa isang aliping nagre-rebelde. At sa perpektong tiyempo na para bang isang eksena sa isang maingat na idinireheng dula bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Consuelo, ang kanyang muka ay may ngiting tagumpay na para bang dumating siya para saksihan ang pagsuko ng kanyang manugang. Michael, anak, sabi niya, ang kanyang boses ay matamis na may halong lason. Nandito na ako para siguraduhing magkakaayos na kayo. Nakita niya ang kanyang anak na nakatayo nangingibabaw kay Melissa. Ngumiti siya ng mas malapad. Ito na ang katapusan ng munting rebellion. Ngunit si Melissa ay hindi natinag. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Tumingin siya kay Michael, pagkatapos ay kay Doña Consuelo. Isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa kanya. Pagkatapos walang babala, tinalikuran niya sila. Mabilis siyang naglakad papunta sa engrandeng hagdanan. Saan ka pupunta, sigaw ni Michael naguguluhan. Melissa, bumalik ka rito, kinakausap ka pa namin, sigaw ni Doña Consuelo. Hindi sila pinansin ni Melissa. Umakyat siya sa hagdan, ang kanyang mga hakbang ay mabilis at may layunin. Nawala siya sa kanilang paningin sa itaas na palapag. Nagkatinginan ang mag-ina, parehong nagtataka. Marahil ay umiiyak na ito sa kanyang silid. Marahil ay sumuko na. Ilang minuto ang lumipas. Pagkatapos isang tunog ang naririnig nila, isang tunog ng mga gulong na gumugulong sa makinis na sahig na kahoy. At pagkatapos, lumitaw si Melissa sa tuktok ng hagdan. Ngunit hindi siya nag-iisa. Hila-hila niya ang isang malaking itim na Samsonite na maleta. Pagdating sa ibaba, bumalik siya at umakyat muli. Sa kanyang pagbaba, isa pang maleta. Ang dala niya isang leather na valis na puno ng mga mamahaling sapatos ni Michael. Nakatayo lang sina Michael at Doña Consuelo, ang kanilang mga bibig ay nakanganga habang pinapanood nila si Melissa na parang isang abalang bellboy sa sarili niyang bahay. Kinaladkad niya ang dalawang maleta, puno ng mga damit, na pinlansya niya mga gamit na inayos niya papunta sa malaking pintuan sa harapan. Sa wakas ay natauhan si Michael. Anong ginagawa mo? Baliw ka na ba? Humarap si Melissa sa kanila. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab. Sinabi mo na bahay mo ito, Michael, na lahat ng naririto ay sayo. Lumapit siya sa kanila, ang kanyang boses ay mababa, ngunit malinaw na umaalingaw-ngaw sa malawak na foyer.
tama ka. Pero ang kasal natin ay conjugal property. Ibig sabihin, kalahati ng lahat ng ito ay sa akin. Ano ang punto mo, naguguluhang tanong ni Michael? Ang punto ko ay ito. Itinuro ni Melissa ang mga maleta, pagkatapos ay ang pintuan. Ang bahay na ito ay sa ating dalawa. Ngunit ngayong gabi, ito ay sa akin at sa anak ko. Ikaw na may-ari ng lahat. Sabi niya, may bahid ng sarkasmo sa kanyang boses, ay hindi na welcome dito. Natawa si Doña Consuelo, isang tawang hindi makapaniwala. Nagpapatawa ka ba? Hindi mo pwedeng palayasin ang sarili mong asawa sa sarili niyang bahay. Panoorin niyo po ako, sagot ni Melissa. Binuksan niya ang malaking pinto. Malamig na hangin ng gabi ang pumasok. Isa-isa niyang itinulak ang mga maleta. Palabas ang mga ito ay lumagapak sa mamahaling tiles ng kanilang porch. Isang malakas at pinal na tunog. Maaari kang tumuloy sa iyong ina, sabi ni Melissa, tumingin kay Doña Consuelo o sa iyong business partner. Ang tingin niya ay bumalik kay Michael matalim at walang awa. Bahala ka na. Pero dito, hindi ka na uuwi. Natulala si Michael. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kanyang ina na para bang naghahanap ng tulong, ngunit kahit si Doña Consuelo ay hindi makapagsalita sa sobrang pagkabigla. Walang pag-aalinlangan isinara ni Melissa ang pinto. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa buong bahay na sinundan ng tunog ng pag-ikot ng deadbolt lock. Naiwan siya sa loob, sa katahimikan ng bahay na ngayon ay sa kanya na. Sa labas naiwan ang mag-inang Carter nakatayo sa tabi ng mga maletang simbolo ng isang buhay na bigla na lang isinara sa kanila. Sumandal si Melissa sa pinto, ipinikit ang kanyang mga mata. Hindi siya nakaramdam ng galit, hindi siya nakaramdam ng tagumpay. Ang naramdaman niya ay isang bagay na mas malalim. Naramdaman niya ang pagbawi. Ang pagbawi sa kanyang espasyo, sa kanyang kapayapaan at sa kanyang sarili. Ang laban ay hindi pa tapos, alam niya iyon. Ngunit ngayong gabi, nanalo siya sa isang mahalagang digmaan. Ang digmaan para sa kanyang tahanan. Ang sumunod na umaga ay nagdala ng isang bagong uri ng katahimikan sa bahay. Ito ay hindi na ang mabigat na katahimikan ng pag-iwas, kundi ang magaan na katahimikan ng kalayaan. Nagising si Melissa na walang bigat sa kanyang dibdib sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Walang presensya ni Michael na kailangan niyang pakibagayan, walang anino ng pagdududa na bumabalot sa bawat sulok. Ngunit alam niyang ang pagpapalayas niya kay Michael ay hindi katapusan, kundi isang deklarasyon ng digmaan. At sa digmaang ito, alam niyang gagamitin ni Michael ang pinakamahalaga at pinakamasakit na sandata laban sa kanya, ang kanilang anak na si Enzo. Nagsimula ito sa mga tawag sa telepono. Masipapa, tumatawag, sabi ni Enzo isang hapon habang gumagawa ng kanyang takdang aralin sa kusina. Inabot nito ang telepono kay Melissa. Hayaan mo lang dyan, anak. Mamaya ko natatawagan. Sabi niya, ayaw ipakita ang kanyang pag-aalala. Ngunit nagpatuloy ang mga tawag. Nang hindi sinasagot ni Melissa ang pangalan na ni Enzo ang lumitaw sa screen ng sarili nitong tablet. Walang pagpipilian si Melissa, kundi hayaan ng anak na sagutin ito. Hello pa, masayang bati ni Enzo. Pinanood ni Melissa ang kanyang anak. Ang nangiti sa mukha ni Enzo ay dahan-dahang nawala habang nakikinig ito sa kabilang linya. Ang kanyang mga balikat ay unti-unting nanghina at ang kanyang mga mata ay napuno ng pagkalito. Opo. Hindi po. Hindi ko po alam. Narinig ni Melissa na sabi ng anak. Pagkatapos ng ilang sandali, ibinaba ni Enzo ang tablet. Tumingin siya kay Melissa, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ano ang sabi ng papa mo, anak malumanay? Natanong ni Melissa. Kahit na kinakabahan siya sa isasagot nito. Sabi niya, miss na miss ka na daw niya, sabi ni Enzo. Sabi niya hindi niya alam kung bakit ka galit. Tinatanong niya kung may ginawa ba akong masama, kaya ayaw mo na siyang pauwiin. Isang matalim na kirot ang tumusok sa puso ni Melissa. Ganoon pala. Ganoon pala siya kadesperado.
Gagamitin niya ang inosenteng isipan ng kanilang anak para manipulahin ang sitwasyon para gawing kontrabida si Melissa sa sarili nitong kwento. Umupo siya sa tabi ni Enzo. Wala kang ginawang masama, anak. Huwag mo kailanman iisipin iyan. Ang problema ay sa amin ng papa mo. Problema ito ng mga matatanda. Pero sabi niya ikaw daw ang may ayaw sa kanya, giit ng bata. Huminga ng malalim si Melissa. Kailangan niyang maging maingat. Mahal kita at mahal ka ng papa mo. Iyon ang hindi magbabago. Pero minsan kahit mahal ng dalawang tao ang isa't isa, hindi na sila pwedeng magsama sa iisang bahay. Ang paliwanag ay malabo. Alam niya, ngunit ito lang ang kaya niyang ibigay nang hindi sinisiraan nang tuluyan ang imahe ng ama sa isipan ng kanyang anak. Ang mga tawag ay sinundan ng mas lantarang mga hakbang. Nagsimulang kumalat ang mga tsismis sa kanilang exclusive na komunidad. Si Michael gamit ang kanyang impluensya at karisma ay maingat na nagtanim ng isang salaysay. Narinig mo na ba ang tungkol sa mga Carter kawawa? Naman si Michael. Ang sabi bigla na lang daw, nagbago si Melissa. Stressed daw, depressed, masyadong dinamdam ang isang maliit na hindi pagkakaunawaan. Nakarating ito kay Melissa sa pamamagitan ni Patricia na galit na galit. Ang kapal ng mukha niya. Siya na ang may kasalanan. Siya pa ang gumagawang biktima sa sarili niya. Hayaan mo lang sila, Trish, sabi ni Melissa. Ang chismis ay para lang sa mga taong walang sariling buhay. Ngunit mas madaling sabihin iyon kaysa gawin. Naramdaman ni Melissa ang epekto. Ang mga dating kaibigang inaakala niyang malapit sa kanya ay biglang naging mailap. Ang mga ngiti ay naging pilit. Ang mga imbitasyon ay biglang tumigil. Sinusubukan siyang ihiwalay ni Michael, ikulong sa isang islang gawa sa paghuhusga. Ang pinakamatinding pagsubok ay dumating sa isang parent-teacher conference sa eskwelahan ni Enzo. Alam ni Melissa na darating si Michael. Ito ang perpektong entablado para sa kanyang dula. At dumating nga siya. Nakasuot ng isang mamahaling suit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos, ang kanyang nanangiti ay kaakit-akit. Binati niya ang bawat magulang at guro na nakakasalubong niya na para bang siya ang ulirang ama. Nakita niya si Melissa na nag-iisa sa isang sulok. Nilapitan niya ito hindi bilang isang kaaway, kundi bilang isang nag-aalalang asawa. Mel, sabi niya, sapat lang ang lakas para marinig ng mga taong malapit. Kamusta ka na? Nag-aalala ako sa'yo. Ang mga mata ng ilang magulang ay napunta sa kanila, puno ng kuryosidad. Ito ang eksenang gusto ni Michael. Ang mapagmahal na asawa at ang problemadong misis. Hindi nagpakita ng emosyon si Melissa. Tumingin siya sa kanya. Ayos lang ako, Michael. Salamat sa pagtatanong. Bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko, patuloy niya. Gusto ko lang namang malaman kung okay kayo ni Enzo. Bago pa man makasagot si Melissa, isang babae, isa sa mga reyna ng kanilang social circle, ang lumapit. Melissa, iha, sabi nito, ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Narinig ko ang nangyayari. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang kami. Minsan talaga, ang stress ay nakakaapekto sa ating pag-iisip. Iyon na yon. Ang patibong. Kung magagalit si Melissa, makukumpirma niya ang chismis na siya ay unstable. Kung mananahimik siya, para na rin niyang inamin ang kanilang paratang. Ngunit si Melissa ay may sariling plano. Ngumiti siya isang kalmado at maliwanag na ngiti. Tumingin siya sa babae. Maraming salamat sa iyong pag-aalala, Tita Marge. Pero huwag po kayong mag-alala. Hindi po ako stressed. Lumingon siya at tinitigan si Michael. Ang kanyang nangiti ay nanatili. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Sa katunayan, ngayon lang ako naging ganito kaklaro sa buong buhay ko. Humarap siyang muli sa babae. Alam niyo po, ang katotohanan ay parang araw. Sa una nakakasilaw. Pero kapag nasanay na ang mga mata mo ito, ang nagbibigay ng pinakamalinaw na liwanag. Wala nang mga anino. Wala nang mga multo. Natigilan si Tita Marge.
Maging si Michael ay hindi inaasahan ng sagot. Walang drama, walang sigaw. Tanging isang matalinghagang pahayag na puno ng kahulugan para sa mga nakakaintindi. "Excuse me," sabi ni Melissa. "Kailangan ko pang kausapin ang guro ni Enzo." Naglakad siya palayo. Iniwan si Michael na nakatayo roon. Ang kanyang perpektong imahe ay biglang nagkaroon ng lamat. Ang mga mata ng mga tsismosa ay hindi na nakatingin kay Melissa ng may awa, kundi kay Michael na may bagong tanong. Nang gabing iyon, habang pinapatulog niya si Enzo, nagtanong ang bata. "Mabakit po sinasabi ni Papa sa mga tao na may problema ka? Sabi po ng kaklase ko, narinig daw niya sa mami niya na malungkot ka raw palagi." Niyakap ni Melissa ang kanyang anak. "Anak, minsan kapag ang isang tao ay hindi makuha ang gusto niya, susubukan niyang sirain ang iba para magmukha siyang tama. Iyon ay laro ng mga matatanda na hindi mo dapat intindihin." Parang chess po, tanong ni Enzo. Ngumiti si Melissa. "Oo anak, parang chess. At sa larong ito, bulong niya hindi alam ng papa mo na ang reyna ang pinakamakapangyarihang piyesa." Isinara niya ang pinto ng silid ni Enzo. Naglakad siya papunta sa bintana ng sala at tumingin sa madilim na gabi. Ang laro ng pagkontrol ni Michael ay nagsisimula pa lang, alam niya iyon. Ngunit hindi na siya isang simpleng may bahay na madaling manipulahin. Isa na siyang kalaban na natututo kung paano gumalaw, kung paano mag-isip at kung paano manalo, hindi sa pamamagitan ng ingay, kundi sa pamamagitan ng tahimik at matalinong mga hakbang. Ang mga sumunod na araw ay lumipas sa isang tensyonadong ritmo. Ang legal na laban ay opisyal nang nagsimula, isang digmaan na hindi na sa sala ng kanilang bahay ginaganap, kundi sa pamamagitan ng mga makakapal na dokumento, mga email mula sa mga abogado at mga formal na hiling. Ipinadala ni Attorney Francisco ang unang salvo, isang formal na petisyon para sa legal separation at isang komprehensibong kahilingan para sa listahan ng lahat ng ari-arian, conjugal man o personal. Ito ay isang estratehikong hakbang. Alam nilang susubukan ni Michael na itago ang tunay na halaga ng kanilang yaman. Ang opisyal na kahilingan ay naglagay sa kanya sa isang alanganing posisyon. Kung magsisinungaling siya, maaari siyang managot sa batas. Ang ganti ni Michael ay mabilis at brutal. Ipinasa ng kanyang abogado ang isang tugon na puno ng mga paratang. Ipinipinta nito si Melissa bilang isang asawang pabaya emosyonal na hindi matatag at maluhos sa pera, mga kasinungalingang idinisenyo para sirain ang kanyang kredibilidad. "Huwag mong pansinin ang mga basura na ito," hidya sabi ni Attorney Francisco sa telepono. Standard tactic ito. Kapag mahina ang kaso, ang karakter ng kalaban ang kanilang inaatake. Ngunit kahit alam ni Melissa na ito ay isang taktika lamang, ang mga salita ay may talim pa rin. Ang bawat kasinungalingan ay isang sampal sa lahat ng taon na isinakripisyo niya. Isang gabi habang binabasa niya ang mga dokumento, naramdaman niya ang pagod at panghihina. Tila isang napakalaking bundok ang kanyang inaakyat. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Nag-atubili siyang sagutin, ngunit may nag-udyok sa kanya. "Hello," mahinang sabi niya. Mrs. Carter, isang boses ng babae ang narinig niya, nanginginig at halos pabulong. Si Joanna po ito. Si Joanna, ang matapat na sekretarya ni Michael. Napaupo ng tuwid si Melissa. "Joanna, anong nangyari? Ayos ka lang ba? Pasensya na po sa pagtawag," sabi nito. Ang boses ay nagmamadali. "Hindi ko na po kaya. Hindi na po kaya ng konsensya ko. Ang mga pinapagawa sa akin ni Sir Michael." "Ano ang pinapagawa niya sa'yo?" Huminga ng malalim si Joanna. "Pinipilit niya po akong mag-ayos ng mga dokumento. Mga petsa na binabago, mga kontrata na may mga idinadagdag na detalye. Pinapatanggal niya ang mga records ng mga biyahe at gastusin. Lalo na po yung mga may kinalaman kay Ma'am Catherine." Nakinig lang si Melissa, ang kanyang puso ay bumibilis.
At hindi lang po iyon patuloy ni Joanna. May mga pondo po ng kumpanya na ginagamit niya para sa mga personal na bagay. Mga investment na nakapangalan sa ibang tao. Mga ari-arian na hindi niya idineklara sa inyo. Mrs. Carter, hindi lang po ito simpleng pambababae. May mas malalim pa pong problema. Bakit mo ito sinasabi sa akin, Joanna? Tanong ni Melissa. Ang kanyang boses ay malumanay. Dahil po sa loob ng 10 taon na nagtrabaho ako para sa kanya, nakita ko kung paano niyo siya sinuportahan. Sabi ni Joanna, ang kanyang boses ay nababasag na. Nandoon kayo sa lahat ng pagkakataon, tahimik sa isang sulok. Hindi niyo po deserve ito. At natatakot na po ako. Baka madamay ako sa huli. Maaari mo bang patunayan ang mga sinasabi mo? Isang sandaling katahimikan. Opo, sabi ni Joanna. May mga kopya po ako. Ang pag-uusap na yon ang nagbago sa lahat. Si Joanna ang babaeng laging nasa anino, ang naging pinakamahalagang kakampi ni Melissa. Sa tulong ni Attorney Francisco, nag-ayos sila ng isang ligtas na paraan para makuha ang mga dokumento. Isang flash drive na iniwan sa isang locker sa isang gym na puno ng mga ebidensyang magpapatunay sa lahat ng sinabi ni Joanna, mga bank statement, mga email, mga peking ulat ng gastos. Ang mga lihim na nakatago sa papel ay nagsimulang mabunyag. Ang mga ito ay hindi lang tungkol sa pagtataksil, kundi tungkol sa isang sistematikong pandaraya, hindi lang laban kay Melissa, kundi maging sa kumpanya at mga kasosyo ni Michael. Nang matanggap ni Attorney Francisco ang mga ebidensya, isang ang sumilay sa labi ng matandang abogado. Ito na ang tinatawag nating checkmate. Gamit ang bagong impormasyon, nagpadala sila ng isang bagong sulat sa kampo ni Michael, isang sulat na hindi na humihingi, kundi naglalatag ng mga katotohanan. Hindi nila isinama ang lahat ng ebidensya, sapat lang para ipaalam kay Michael na alam na nila. Ang epekto ay agaran. Tumawag si Michael ngunit hindi sa kanyang abogado. Direkta siyang tumawag kay Melissa. Saan mo nakuha ang mga yon? Galit na tanong niya. Walang anumang pagbati. Ang kanyang boses ay puno ng gulat at takot. Ang katotohanan, Michael, ay may sariling paraan para lumabas. Kalmadong sagot ni Melissa. Si Joanna ba? Ang traidor na yon, sisirain ko siya. Huwag mong ibahin ang usapan. Ang issue rito ay hindi si Joanna. Ang issue rito ay ikaw. Biglang nagbago ang tono ni Michael. Ang galit ay napalitan ng isang pilit na pagsusumamo. Melissa, please, mag-usap tayo. Huwag nating idaan sa ganito. Isipin mo si Enzo. Isipin mo ang pamilya natin. Inisip ko ang pamilya natin sa loob ng 15 taon, Michael. Bawat araw. Ikaw, kailan mo ba kami huling inisip? Nag-ayos sila ng pagkikita. Sa isang tahimik na restaurant na pinili ni Melissa, dumating si Michael, ang kanyang dating kumpiyansa ay napalitan ng isang halatang pagkabalisa. Ano ang gusto mo? Mel, tanong niya pagkatapos umorder ng kape. Pera. Sabihin mo lang kung magkano. Tumingin si Melissa sa labas ng bintana. Hindi mo pa rin naiintindihan ano, sabi niya, mas para sa sarili niya. Humarap siya sa kakanya. Ang hinihingi ko ay isang bagay na hindi mo kayang bilhin. Hinihingi ko ang kapayapaan. Hinihingi ko ang kalayaan. At hinihingi ko ang nararapat para sa akin at para sa anak ko ayon sa batas. Masisira ako, Melissa. Masisira ang lahat ng pinaghirapan ko, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng awa sa sarili. Sa sandaling iyon, nakita ni Melissa ang tunay na Michael. Isang lalaking hindi natatakot na mawala ang kanyang asawa o pamilya. Isang lalaking takot na mawala ang kanyang pera, kapangyarihan at reputasyon. Ang lahat ng pagmamahal na minsan niyang naramdaman para sa kanya ay naglaho na napalitan ng isang malamig na awa. Dapat inisip mo yan bago mo kami niloko, sabi ni Melissa. Tumayo siya, iniwan ang kanyang kape na hindi nagagalaw. Ang mga sikreto, Michael, gaano man kahusay itago sa mga papel, ay laging may paraan para mabasa.
Tinalikuran niya siya, iniwan siyang nakaupo roon mag-isa sa gitna ng kanyang mga kasinungalingan na unti-unti nang nasusunog. Alam ni Melissa na ang laban ay papunta na sa katapusan at ang lalaking dati niyang kinatatakutan ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili, isang haring hubad na nakikita na ng lahat ang kanyang kahinaan. Ang taunang Starlight Charity Ball ay ang pinakamalaki at pinakamakinang na social event ng taon. Ito ay isang gabi kung saan ang mga pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa Maynila ay nagtitipon hindi lang para magbigay ng donasyon, kundi para makita at makita ng iba. At sa taong ito, ang kumpanya ni Michael ang Carter Holdings, ang pangunahing sponsor. Ang pagdalo niya ay hindi opsyonal. Ito ay isang obligasyon para mapanatili ang imahe ng katatagan at tagumpay, lalo na sa gitna ng mga kumakalat na bulong-bulungan. Para kay Melissa, ang bola na ito dati ay isang tungkulin, isang gabi ng pagsusuot ng mga pekeng nga ng ngiti pagtayo sa likod ni Michael at pakikinig sa mga papuri para sa kanyang asawa. Ngunit ngayong taon, iba na. Sigurado ka ba dito, Mel? Tanong ni Patricia habang inaayusan siya sa kanyang silid. Ito ay parang pagpasok sa lungga ng leon. Ngumiti si Melissa sa kanyang refleksyon sa salamin. Nakasuot siya ng isang simple, ngunit eleganteng midnight blue na gown. Walang mga kumikinang na bato, walang magarbo na disenyo. Ang kanyang alahas ay minimal. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng simple. Hindi siya nagpunta doon para makipagkompetensya. Nagpunta siya doon para manindigan. Hindi na ako takot sa mga leon, Trish, sagot niya. Natuklasan ko na kaya ko rin palang umangil. Dumating sila sa grand ballroom ng isang 5-star hotel. Agad na napunta sa kanila ang atensyon ng lahat. Ang balita tungkol sa kanilang paghihiwalay ay kumalat na parang apoy at ang biglaang paglitaw ni Melissa na walang suot na singsing sa kasal at may kasamang kaibigan sa halip na asawa ay isang malakas na pahayag. Nakita niya si Michael sa kabilang dulo ng silid, napapaligiran ng kanyang mga kasosyo sa negosyo. Nakita rin siya ni Michael. Sa isang iglap ang kanyang nanggiti ay naglaho na palitan ng isang ekspresyon ng pagkabigla at galit. Malinaw na hindi niya ito inaasahan. Nagkunwari siyang hindi ito nakita. Naglakad si Melissa sa silid na may taas noo, ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa na hindi niya kailanman naramdaman noon. Binati niya ang ilang kakilala. Nang may ngiti ang kanyang boses ay kalmado at magiliw. Wala siyang ipinakitang anumang bahid ng pait o galit. Ipinakita niya ang imahe ng isang babaeng payapa at nasa kontrol, isang imahe na direktang sumasalungat sa kwentong ikinakalat ni Michael na siya ay unstable. Naramdaman ni Michael ang pagbabago sa hangin. Ang mga tao ay sumusulyap sa kanya pagkatapos ay kay Melissa. Ang mga bulungan ay nagsimula. Ang kanyang perpektong gabi ay unti-unting nasisira. Sa isang desperadong pagtatangka, nabawiin ang kontrol sa salaysay, ginawa ni Michael ang isang bagay na mapangahas. Habang si Melissa ay nakikipag-usap sa isang grupo, malapit sa buffet table, nilapitan siya ni Michael. Ang kanyang muka ay may isang pilit na ngiti na idinisenyo para sa mga manonood. Darling, sabi niya, sapat ang lakas para marinig ng mga nasa paligid. Inakbayan niya si Melissa na para bang sila ay isang masayang mag-asawa. Kanina pa kita hinahanap. Naramdaman ni Melissa ang bigat ng braso ni Michael sa kanyang balikat, isang kilos na hindi nagpapahiwatig ng pagmamahal kundi ng pag-aari. Ang pekeng ngiti sa mukha nito ay nakadirekta sa mga taong nakapaligid sa kanila, isang pagtatanghal para sa publiko. Ang mga kausap ni Melissa ay biglang natahimik, ang kanilang mga mata ay nagpapalipat-lipat sa kanilang dalawa na para bang nanonood ng isang kapanapanabik na teleserye. Ito na ang sandaling hinintay ni Michael. Ang pagkakataong ipakita sa lahat na siya pa rin ang may kontrol, na ang kanilang problema ay isa lamang maliit na hindi pagkakaunawaan na malapit ng maayos. Kailangan nating mag-usap, bulong ni Michael. Sa kanya ang kanyang nangngiti.
ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. Huwag kang gumawa ng eksena dito, Melissa. Hindi gumalaw si Melissa. Hindi siya nagpumiglas. Hindi siya sumimangot. Sa halip hinayaan niya muna ang sandali. Na lumipas, hinayaan niyang makita ng lahat ang pagtatanghal ni Michael. Pagkatapos sa isang dahan-dahan at sinadyang kilos, marahan niyang inalis ang braso nito mula sa kanyang balikat. Humarap siya kay Michael. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay may talim na hindi pa nito nakikita dati. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay hindi pang asar, kundi puno ng isang nakakakilabot na katiyakan. Ang kanyang boses nang siya ay magsalita ay hindi isang bulong. Hindi rin ito isang sigaw. Ito ay malinaw katamtaman, ang lakas at sapat na marinig ng lahat ng nasa kanilang paligid, mga importanteng kliyente, mga kasosyo sa negosyo at mga reyna ng tsismis. Michael, sabi niya, ang pagbigkas niya sa pangalan nito ay tila isang pinal na hatol. Sa pagkakaalam ko, ang tanging pag-uusap na mayroon tayo ay sa pamamagitan na lang ng ating mga abogado. Siguro mas mabuting pagtuunan mo ng pansin ang pagpapaliwanag sa mga financial reports ng kumpanya kaysa sa akin. Isang nakabibinging katahimikan ang bumagsak sa kanilang grupo. Ang bawat salita ay tumama na parang isang malakas na sampal, hindi lang kay Michael, kundi sa buong pundasyon ng kanyang pinagkakatiwalaang imahe. Ang pagbanggit sa abogado ay nagkumpirma na ang kanilang problema ay malala na. Ang pagbanggit sa financial reports ay isang matalinong patama sa pinakasensitibong bahagi ng kanyang profesional na buhay. Ang peking ngiti sa mukha ni Michael ay nagyelo pagkatapos ay gumuho. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Tumingin siya sa paligid, sa mga matang ngayon ay nakatingin sa kanya nang may pagtatanong at pagdududa. Ang mga bulungan na dati ay tungkol sa kanilang personal na buhay ay biglang nagkaroon ng bagong tono, isang tono ng posibleng iskandalo sa negosyo. Natulala siya. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kanyang kontrol. Sa harap ng lahat ng mahahalagang tao sa kanyang mundo, siya ay hinubaran ng kanyang kapangyarihan, hindi sa pamamagitan ng isang magulong sigawan, kundi sa pamamagitan ng ilang piling-piling salita mula sa babaeng minsan niyang inakala na wala ng boses. Walang sinabi si Melissa pagkatapos noon. Tumangulang siya ng bahagya sa mga taong nakapaligid na para bang walang nangyaring kakaiba. Kung inyong paumanhin, sabi niya sa grupo, Trish, tara kumuha tayo ng maiinom. Hinawakan niya ang braso ni Patricia at naglakad sila palayo. Iniwan si Michael na nakatayo roon mag-isa sa gitna ng katahimikang siya mismo ang gumawa. Ang kanyang perpektong gabi, ang kanyang perpektong imahe ay nabasag na parang salamin. Habang naglalakad sila palayo, hindi lumingon si Melissa. Narinig niya ang pagsisimula ng mabilis na bulungan sa likuran niya na parang mga bubuyog na biglang nagambala. Naramdaman niya ang mga matang nakasunod sa kanya, ngunit ngayon ang mga ito ay hindi na puno ng awa, kundi ng isang bagong paghanga at pagtataka. Diyos ko, Mel, bulong ni Patricia, ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Iyon ay napakatalino. Ngumiti si Melissa at sa pagkakataong ito, ang ngiti ay umabot sa kanyang mga mata. Sinabi ko sa iyo, sabi niya, natuto na akong umangil. Hindi na sila nagtagal sa party. Hindi na kailangan. Ang kanilang presensya ay nagsilbi na sa layunin nito. Sa kanilang pag-alis, nakita ni Melissa si Michael na pinalilibutan ng kanyang mga board members. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at nagtatanong. Ang apoy ay nagsimula na at alam ni Melissa na hindi na ito kayang apulahin ni Michael. Ang gabi ng pagbubunyag ay hindi nagtapos sa mga sigawan o luha. Nagtapos ito sa isang malakas na bulong, isang bulong na yayanig sa pundasyon ng mundo ni Michael Carter hanggang sa ito ay tuluyang gumuho. Ang mga salitang binitawan ni Melissa sa Starlight Charity Ball ay hindi lang simpleng chismis. Ang mga ito
ay naging mitya na nagsindi sa isang napakatagal ng natutuyong damuhan. Ang mga kasosyo at miyembro ng board ng Carter Holdings na dati bulag sa karisma ni Michael ay biglang nagkaroon ng dahilan para magduda. Ang pagbanggit sa financial report sa isang pampublikong lugar mula mismo sa kanyang asawa ay isang pulang bandila na hindi nila maaaring baliwalain. Ang Lunes pagkatapos ng bola ay sumalubong kay Michael hindi ng karaniwang paggalang kundi ng isang emergency board meeting na siya mismo ay hindi nagpatawag. Pumasok siya sa conference room na puno ng mga seryosong mukha. Ang mga dating nangiti at pagbati ay napalitan ng malamig at mapanuring mga tingin. Michael, kailangan nating linawin ang ilang bagay, sabi ni Enrique, ang pinakamatandang miyembro ng board, isang taong dati itinuturing niyang mentor. May mga bulong-bulungan at ang insidente noong Sabado ay hindi nakatulong. Sa kabilang dako ng lungsod, si Melissa ay nasa opisina ni Attorney Francisco tahimik na nakikinig habang kinukwento ng abogado ang mga pinakabagong kaganapan. Isang source mula sa loob ng Carter Holdings ang nagkumpirma, isang formal na internal audit ang isasagawa. Ang bola ng niyebe ay gumugulong na hidya, sabi ni Attorney Francisco, may bahid ng kasiyahan sa kanyang boses. At hindi na natin kailangan pang itulak. Sa loob lamang ng isang linggo ang mundo ni Michael ay nagsimulang gumuho ng mabilis. Ang mga auditor na walang kinikilingan ay naghalughog sa mga libro ng kumpanya. Bawat transaksyon ay sinuri. Bawat ulat ng gastos ay pinag-aralan. At tulad ng sinabi ni Joanna, ang mga ebidensya ng pandaraya ay hindi mahirap hanapin. Ang mga pondo ng kumpanya na ginamit para sa mga mamahaling regalo para kay Catherine, ang mga business trip na sa katunayan ay mga romantikong bakasyon, ang mga investment na ginawa gamit ang pera ng kumpanya para sa pansariling kapakinabangan. Ang bawat kasinungalingan ay nakatala sa itim at puti. Ipinatawag si Michael para sa isang formal na pagdinig. Sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang yabang. Ang kanyang mga sagot ay malabo at puno ng pag-iwas. Ang mga taong dati niyang pinamumunuan ay siya na ngayong naghuhusga. Ang resulta ay mabilis at walang awa. Si Michael Carter ay sinuspinde bilang CEO ng kumpanyang itinayo niya mula sa wala. Ang balita ay kumalat sa mundo ng negosyo na parang isang malakas na lindol. Ang stock ng Carter Holdings ay bumagsak. Ang mga kliyente ay nagsimulang mag-atrasan. Ang pangalang Carter, na dati simbolo ng tagumpay, ay naging simbolo ng eskandalo. Si Doña Consuelo ay gumawa ng lahat ng kanyang makakaya. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon, ang kanyang yaman, para subukang iligtas ang kanyang anak. Ngunit ang ebidensya ay napakalakas. Ang butas sa barko ay napakalaki na para takpan. At si Catherine, nang unang pumutok ang balita, sinubukan pa niyang manatili sa tabi ni Michael. Ngunit nang magsimulang maapektuhan ang kanyang sariling social standing at nang magsimulang mag-imbestiga ang mga abogado tungkol sa mga regalong natanggap niya, bigla na lang siyang naglaho. Isinara niya ang kanyang mga social media account, hindi na sinasagot ang mga tawag ni Michael. Iniwan niya siya ng ganoon na lang, sa gitna ng pagkawasak na siya mismo ay naging bahagi. Isang gabi tumawag si Michael kay Melissa. Ang kanyang numero ay nag-flash sa screen, ngunit ang boses na narinig ni Melissa ay hindi na ang boses ng makapangyarihang lalaki na kanyang pinakasalan. Ito ay boses ng isang taong talunan. Melissa, sabi niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng desperasyon. Tulungan mo ako. Hindi sumagot si Melissa. Hinayaan niya lang siyang magsalita. Ikaw lang ang makakatulong sa akin. Sabihin mo sa kanila na hindi totoo ang lahat. Sabihin mo na nagkamali ka lang, na nadala ka lang ng galit. Please, Mel, gagawin ko ang lahat. Nakinig si Melissa sa kanyang mga salita, ang mga salita ng isang lalaking hindi nagsisisi sa kanyang ginawa, kundi nagsisisi na siya ay nahuli. Para saan, Michael? Mahinahon niyang tanong. Para iligtas ka.
para sa pamilya natin, para kay Enzo. Anong sasabihin niya kapag nalaman niyang ang ama niya ay isang... Hindi niya matapos ang salita. Sa kabilang linya si Melissa ay nakatayo sa tabi ng bintana, sa kanyang silid nakatingin sa tahimik na hardin sa ibaba. Ang buwan ay maliwanag. Ang anak natin ay mas matalino kaysa sa inaakala mo, Michael, sabi niya. Mas gugustuhin niyang magkaroon ng isang amang tapat sa kanyang mga pagkakamali kaysa sa isang amang patuloy na nagtatago sa likod ng mga kasinungalingan. Sinira mo ako, Melissa, sabi ni Michael. Ang kanyang pagsusumamo ay napalitan ng pait. Sinira mo ang buhay ko. Huminga ng malalim si Melissa. Ito na ang huling pagkakataon na hahayaan niyang akuin ang kasalanan. Hindi kita sinira, Michael, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag, ngunit walang galit. Ang mga pagpili mo ang sumira sa'yo. Ang pagtataksil mo, ang kasakiman mo, ang pagmamaliit mo sa akin. Iyan ang sumira sa'yo. Ako huminto siya sandali, hinahanap ang tamang mga salita. Ako ay ang naging salamin na nagpakita sa'yo ng iyong tunay na anyo. At hindi mo nagustuhan ang nakita mo. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Tanging ang tunog ng kanilang paghinga ang maririnig. Ito na ang huli, Michael, sabi ni Melissa. Ang lahat ng susunod na mangyayari sa iyo ay bunga na lamang ng iyong mga ginawa. Huwag mo na akong tawagan. Huwag mo nang guluhin ang anak natin. Tapos na tayo. Bago pa man siya makasagot, ibinaba na ni Melissa ang telepono. Dahan-dahan niyang inilagay ito sa mesa. Hindi siya umiyak. Hindi siya ngumiti. Sa halip, isang pakiramdam ng malalim na kapayapaan ang bumalot sa kanya. Ang bigat na matagal na niyang pinapasan, ang bigat ng kanyang pag-asa, ng kanyang mga sakripisyo, ng kanyang mga luha, ay bigla na lang nawala. Ang pagguho ng mundo ni Michael Carter ay hindi naging dahilan ng kanyang kagalakan. Ito ay naging kumpirmasyon lamang ng isang katotohanang matagal na niyang alam. Ang mga pundasyong itinayo sa kasinungalingan ay tiyak na babagsak. At sa wakas, pagkatapos ng napakatagal na panahon, siya ay malaya nang tumayo sa isang matatag na lupa na siya mismo ang humubog. Ang laban ay tapos na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay na nilikha ng pagbagsak ni Michael Carter ay unti-unti nang humina, napalitan ng mga bagong balita at mga bagong eskandalo sa mata ng publiko. Ang kanyang pangalan ay bihira nang mabanggit isang paalala na ang katanyagan tulad ng kapangyarihan ay panandalian lamang. Ang marangyang bahay sa Alabang na dating simbolo ng isang peking pangarap ay naibenta na. Ang mga alaala ng sakit at pagtataksil ay naibenta kasama nito. Si Melissa at Enzo ay lumipat sa isang mas maliit, ngunit mas masayang tahanan sa isang tahimik na subdibisyon sa timog. Ang bahay ay may malalaking bintana na nagpapapasok ng sikat ng araw at isang maliit na hardin sa likod kung saan nagtatanim si Melissa ng mga bulaklak at herbs. Ang bawat sulok nito ay pinili nilang mag-ina. Ang bawat piraso ng kasangkapan ay may kwento ng kanilang bagong simula. Ang 2 bilyong piso na napanalunan ni Melissa ay nanatiling isang pribadong bagay. Hindi niya ito ginamit para sa mga magagarang sasakyan o mga designer na damit. Sa tulong ng isang pinagkakatiwalaang financial advisor, ang malaking bahagi nito ay inilagay sa isang trust fund para sa kinabukasan ni Enzo. Tinitiyak na ang kanyang pag-aaral at mga pangarap ay hindi kailanman magiging problema. Ngunit ang pera ay may mas malalim na layunin para kay Melissa. Itinatag niya ang Filipina Lakas Foundation, isang maliit at tahimik na organisasyon na nagbibigay ng legal na tulong at livelihood training para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at nais magsimulang muli. Hindi niya ipinangalandakan ang kanyang pangalan. Kumilos siya sa likod ng mga eksena, masaya nang makita ang mga bunga ng kanyang tulong nang hindi nangangailangan ng pagkilala. Ang kanyang sakit ay naging isang misyon. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng kanyang mga halaman,
Lumapit si Enzo na may dalang isang sobre. May sulat po para sa iyo, ma, sabi nito. Ang sulat ay walang return address, ngunit ang sulat kamay ay pamilyar. Galing ito kay Michael. Nag-atubili siyang buksan ito. Umupo siya sa isang upuan sa hardin at dahan-dahang pinunit ang sobre. Ang sulat ay maikli lamang. Melissa, hindi ko alam kung babasahin mo ito. Sana oo. Nakatira ako ngayon sa probinsya ng aking ama. Simple lang ang buhay dito. Malayo sa lahat ng gulo. May oras akong mag-isip. Maraming oras. Sa lahat ng oras na yon, iisang bagay lang ang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko na, tama ka. Sa lahat ng bagay, naging bulag ako sa aking kayabangan at kasakiman. Sinira ko ang pinakamahalagang bagay na mayroon ako, hindi ang aking kumpanya, kundi ang aking pamilya. Alam kong huli na ang lahat. Alam kong wala nang babalikan. Pero gusto ko lang sabihin mula sa kaibuturan ng aking puso na pinagsisisihan ko ang lahat at humihingi ako ng tawad. Hindi para sa akin, kundi para sa kapayapaan na alam kong nararapat sa iyo at kay Enzo. Mag-iingat ka palagi, Michael. Matapos basahin ang sulat, hindi umiyak si Melissa. Hindi rin siya nakaramdam ng galit o kasiyahan. Ang naramdaman niya ay isang malalim na pagpapalaya. Ito na ang huling hibla na nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. Tiniklop niya ang sulat, ipinasok muli sa sobre at itinago sa isang kahon ng mga lumang alaala. Hindi na niya kailangan pang balikan ito. Ang nakaraan ay nasa wakas, ay nasa tamang lugar na. Kinagabihan, habang sila ay naghahapunan, tumingin si Enzo sa kanya. Ang kanyang anak ay malaki na ang ipinagbago. Ang dating pag-aalala sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang kalmadong kumpiyansa. Ang kanyang mga tawa ay mas madalas at mas malakas. Ma, sabi niya, sa pagitan ng pagkain. Masaya ka ba? Ang tanong ay simple, ngunit puno ng kahulugan. Tumingin si Melissa sa paligid ng kanilang maliit na dining area, sa mga iginuhit na larawan ni Enzo na nakadikit sa ref sa mga sariwang bulaklak mula sa hardin na nasa gitna ng mesa sa amoy ng niluluto niyang pagkain. Ngumiti siya, isang nangiting totoo at nagmumula. Sa puso. Isang ngiting hindi niya naisip na mararanasan niya muli. Hindi lang ako masaya, anak, sagot niya. Malaya ako. Pagkatapos ng hapunan, lumabas sila sa hardin. Ang hangin ay malamig at ang langit ay puno ng mga bituin. Umupo sila sa isang duyan na gawa sa yantok. Alam mo, ma, sabi ni Enzo habang nakatingin sa kalangitan. Minsan iniisip ko pa rin si Papa. Sana maging okay din siya. Hinawakan ni Melissa ang kamay ng kanyang anak. Magiging okay din siya. Minsan kailangan muna nating mawala ang lahat para mahanap natin ang ating mga sarili. Nanatili sila roon, magkatabi sa ilalim ng mga bituin, dalawang kaluluwang naghilom at nagpatuloy. Ang kwento ni Melissa